Kung on the spot ko man to i-upload sa YouTube ngayon under my journal series, I would love to. Kasi lahat na lang ng vlog ko rin kasi naka-schedule, and yung journal series ko lang, yung talagang walang edit. Kung papansin naman, ang tagal-tagal ko nang hindi nagpo-post about that. And ngayon, gusto ko lang, yan, wala talagang edit. Ngayon, gusto ko lang maglabas ng saloobin ko ngayon before ko tapusin simulan tong pagre-review ko na to sa accounting. Kasi, nung naalala ko, nung bumabalik ako sa mga vlog ko, talagang masasabi ko, pag tinitingnan ko yung dating ako, talagang, magsasalita to talaga, itong suggesta na to, itong pasuggesta na to, nang walang pakialam sa opinion ng iba. Paano? Kasi, talagang mag-i-stand ako for what is right talaga. Pero kasi ngayon, naiintindihan ko na dapat open ka sa perspective ng iba. Kahit ikaw, may sarili kang kaalaman kung para sa'yo ano yung tama. Kasi na-develop ko yung self-aware ako. Aware ako, okay? Kasi, isa sa magandang katangian ng tao is dapat aware ka sa sarili mo. Kung ano sa tingin mo yung may kulang sa'yo, ano yung strength mo, ganyan. Ano yung kailangan mong i-improve for yourself, ganyan. Yan Ito yung namimiss ko sa sarili ko dati. Kasi, may mga nalalabas ako na ganito. Like, gusto ko ma-share sa iba. Matutunan nila ganun. Anyways, balik tayo. Yun nga. I'm looking at the past dress. Oh. Talagang, sasampaling ganyan ng katotohanan na, or like, talagang ipamumukha niya sa'yo na tama yung pinaninindigan ko. Though, hanggang ngayon, yun pa rin naman ang ang pinaninindigan ko ngayon. Pero kasi, mas harsh ako magsalita noon. Ngayon, kaya ko maging harsh din magsalita ngayon sa journal na to kasi kailangan mo rin to I think, mix naman dapat. Balance pa rin na strict ka sa sarili mo, and syempre, medyo, huwag mo rin hayaan na maging masaya ka, ganyan. Yan. Kasi ang harsh ko pala magsalita. Parang, kapag nagsalita ako sa inyo, wala akong pakialam kung ano sasabihin mong opinion mo. O like, wala akong pakialam, di ko siya papakinggan, ganyan. Ngayon kasi, na-develop nga yung understanding ko na dapat nakikinig din ako sa iba. Kahit ba may sarili akong opinion. And dun lumalawak yung perspective ko sa mga bagay-bagay tungkol sa buhay. Hindi naman sa ginajudge ko ang isang tao kapag para sa akin, taliwas siya sa values or like, beliefs ko nga dun nga, ganun. Hindi ko siya agad i-judge. Kasi, may mga dahilan kung bakit nangyayari yun. Pero kung para sa akin, kung titingnan ko siya, syempre, sa perspective ko talaga, kung mali siya, mali talaga siya. Pero, hindi ibig sabihin nun, i-judge ko yung tao. Nasasabihan ko na siya ng ganito, ganyan, bakit ganyan. Iintindihin ko yung situation kung bakit ganyan. Actually, gusto ko nang labas yung sa loobin ko. Hindi ko alam kung anong topic nitong journal na to. Kasi, nahihirapan na po ako. Joke. Okay. Kasi, namimiss ko yung dating ako. Ganun siya. Though, parang natitrigger ngayon kasi, may nakausap ako na natitrigger yung ganto kong side, or like nalalabas na yung ganto kong side ngayong college ako. Yung parang tututusin, talagang marinig lang talaga sa bunganga ko is talagang like yung mga na-absorb ko, ganyan. Kunyari, when it comes sa pagiging Tasyo ni Cristo, ganyan.
lagi may lalabas talaga sa akin tungkol sa ganyan. Kasi minsan, ina-adjust natin yung presence natin sa mga tao na ganto, ganyan. Pero iba pa rin talaga yung feeling na, yung feeling na, di ko kailangan mag-adjust. Kasi, same kayo ng vibe, or like, same kayo ng kung paano kayo makitungo sa isa't isa. Ganun. And, yun yung napatunayan ko rin sa best friend ko. And dun sa isa kong kaklose ko na kamag-anak. And lalo-lalo na kila mama at papa. I don't need to adjust. I can be really myself sa kanila. Yeah, like, actually may isa pa, pero yun. Recently, napag-usapan namin ni Jana. Ay, sorry, na-mention na siya. Hindi, alam niya naman na siyang best friend ko siya eh. Ito pa rin niya to. Shout out sa'yo. Hindi ko lang sure kung kailan ko ipopost to, pero I think hindi ko na need to i-edit. Kasi maging maingat na lang ako magsalita. Sabi niya, napag-usapan kasi namin about sa maturity. Kasi ako, napaisip ako. Tinanong ko siya, Jana, para sa'yo, paano masasabing mature ka na? As someone na, kasi kung tutuusin, parang parehas kami. Di kami totally na parehas sa parehas. Talagang magkaka-vibe kami. I don't need to adjust kung paano ako makitungo sa kanya, ganyan. Or like, talagang, maintindihan namin isa't isa, ganun. Kasi, same kami ng mindset, values, beliefs, mga ganun. And hobbies, almost. Yung into self-improvement ba, ganun. Or like, about din sa faith, ganyan. Yun nga, napag-usapan namin yung tungkol sa maturity. Kasi, yun nga, isa sa na-search ko is magmamature ka talaga if marami ka ng experiences sa buhay. Nagulat ako kasi she sees me na mature na daw. Kasi, yun nga, ang dami na rin ng pagdaanan, ganun. Tapos, may mga traits na sinasabi na mature, ano ba yun? Na masasabi mong mature ang isang tao na in-apply niya sa akin. Okay, medyo di ko naalala yung mismong sinabi niya na yun. Pero, isa sa natutunan ko ngayong college. Ngayon talaga, kahit nararamdaman mong may nakakausap ka, ganun, or like may mga kaibigan ka, yun yung family mo, hindi mo maiwasan na maramdaman mong nag-iisa ka. Kagabi, naramdaman ko siya. Kahapon. Actually, hindi ko maintindihan din yung sarili ko ba't ko naramdaman yun. Siguro sa moment na parang kailangan ko talaga ng kausap, ayokong nakaka-burden sa iba. Ngayon nagigets ko na yung iba na parang gusto lang nila din sarilihin yung problema nila. Pero ako, someone like me, kasi ako naman, gusto ko naman, may nag-open up sa akin. Like, gusto ko sila natutulungan, ganun. Siguro, it depends. I think, hindi lang ako nag-i-standby sa isang perspective na sarilihin mo lang talaga yung problema mo. Hindi. Kasi alam ko lahat ng tao may limit na hindi nila kakayanin mag-isa, kaya nga may mga cases na okay, trigger warning. Hindi ko pa man din to i-edit. Hindi na pala. Basta alam niyo na yung tinutukoy ko. May mga cases na gano'n na yun nga, hindi nila nakakaya, kaya ganito ganyan nangyayari sa kanila. So yun ang natutunan ko simula nung nag-college ako, lalo na yun nga, mag-isa ka, responsibility mo yung sarili mo. Actually, ngayong naano ako, na curious, ano nga ba masasabi natin? How can you say a person is matured? Sige, pag-usapan natin yung maturity.
About tayo sa loneliness kanina, tas ngayon sa mature tayo. Sige, isa-isay natin para maayos yung thoughts. Okay. Yun, una yun. Yung hindi mo maiwasang ma-feel na mag-isa. And it's normal. Pero hindi talaga, actually yung coping mechanism ko din, talaga music din. And ayun, mag-reflect, pag nilay-nilayan yung pagmasdan yung paligid. Kasi, nasa jeep kasi ako nun eh. Hindi ako natatawa tuloy ako kasi naalala ko, like, habang nakatulala ako sa jeep, hindi ko na malayan na tumuloy yung luha ko. Hindi naman ako takot maging vulnerable dito kasi yung pagbablog is something na, yun nga, nagpapakatotoo ka, gusto kong maka-inspire, gusto kong, yun nga, maramdaman na, yun, ganito, ganyan. Okay, so, okay. Sabi daw, how can you say a person is mature? Takes responsibility. They don't blame others for their mistakes and learn from failures. Ganda, no? So, yun nga, matututo ka talagang maging mature kapag dumating ka sa punto na magiging responsibilidad mo yung sarili mo. Hindi ko naman totally na responsibility talaga yung sarili ko. What I mean is, lahat kasi ng actions mo, lalo na ngayon, masasabi mo na free ka. Na free ka. Kasi mag-isa na ako, ganto ganyan. Yan yung ganito kong side, hindi ko nalalabas. Diba? Yan na, diba? Lumalabas na sinasabi ko wala akong pake sa magiging opinion mo. Hindi. Ganito lang talaga ako magsalita kapag hindi ko iniisip yung iba. Okay? Pag hindi ko iniisip yung iba. Kasi simula nung lumipat, nandito na ako, iniisip ko yung nararamdaman ng iba at iniisip ng iba sa akin. Which is, sa dating ko, wala akong pake. Pero yun nga, naging open-minded ako para, yun nga, matuto sa ibang bagay. Takes responsibility, ikaw. Sige, try natin yan yung sarili ko. Masasabi ko bang mature ako? Pag-usapan namin ni Jana, nasa process kami ng maturity. Yun yung sagot namin sa isa't isa. Pero siya kasi una nag-open up nun. Ay, di ako sure pala kung sino nag-open up. Yun. Self-aware and emotionally stable. They understand their emotions, manage them well, and don't let emotions control their actions. Ayun. Ayan. Hindi kasi, isa to sana ko na naman sa sarili ko. Self-aware and emotionally stable. Na-mention ko kanina na dapat aware ka, di ba? Emotionally stable, hindi ibig sabihin nun, hindi mo dapat maramdaman yung mga emotions mo. Kunyari, gagalit ka. So, titimpihin mo yung galit mo. Hindi mo ilalabas. Yun yung sa nangyari sa akin. Yung mga emotions ko nung nakaraang buwan, binabattle up ko siya. Kasi dapat okay ako, dapat kaya ko to. Kasi ako lang mag-isa eh. Paano to? Paano? Dapat kayanin ko kasi anong mangyayari sa akin kung hindi? Dapat maging okay ako agad. Emotionally stable para sa akin. You let your emotions na ma-feel mo sila. Pero dapat ma-manage mo siya and ma-control mo siya ng maayos. There are outlets for this one. Kasi ako naniniwala din ako na kung paano mo ilabas yung emotions mo. Dapat, yun nga, hindi ka makakasakit ng ibang tao. Kasi, mahirap eh. Kaya, yun nga, may mga times na yung mga tao gusto mo nila mapag-isa pag hindi sila okay, ganyan. Yung mga times naman gusto natin may kasama rin tayo pag hindi okay. Kaya, yun nga, dapat aware ka eh. Sa kung anong gusto mo, kung anong nararamdaman mo talaga, that aware ka sa sarili mo. Kaya maganda na kilalanin nyo yung sarili nyo. Kaya kung sa self-improvement, isa to sa madadevelop sa inyo, I guess. Don't let emotions control their actions. So, maging rational ka. Mag-balance lang. Hindi laging puro practicality lang. Hindi lang lagi. Puro emotions lang. Yun. Respects others' perspectives. Wow. Okay. Even if they disagree, they listen and try to understand. Parang
Naaano ko, nasa self-assess ko yung sarili ko dito. And I like this one. Kasi, dito na-develop, sa time na to, na irespeto ko rin yung perspective ng iba. Ito, isa to sa naisip ko lang, habang naliligo ako kanina, kasi mahilig ako mag-isip-isip. Abang, sabi nila, hindi lahat deserve ng respeto. Yung respeto is na-earn. I somewhat agree with that. Pero kung manggagaling yun sa isang tao na marunong na nagdi-disrespect ng iba, hindi yun yung way para ma-earn yung respect ko sa'yo. Ganun. Pero kasi ako, I treat everyone talaga with respect. Kahit ba may nagawa ka sa akin, ganyan, iba yung opinion mo sa akin, respetuhin kita, ganun. Like, para sa akin wala akong madi-disrespect. Wait. Like, seryoso, kasi, siguro, aware ako sa sarili ko, masyado akong mabait. Oo nga, promise, masyado akong mabait. Hindi ko kayang, yun nga, manakit ng tao ng basta-basta, ganyan. Hindi ko naman kayang i-disrespect. So, like, nagiging, maingat ako. Sige, I think din kasi dahil sa aral din naman ng Panginoong Diyos. Para sa akin, though, mayroong part na, yes, respect can be earned. Pero I think talaga, respect is for everyone. Di ko alam anong opinion nyo, pero sige, gusto kong matuto. Pwede kayo mag-comment. Paano ko nasabi respect is for everyone kahit pa may nagawa siya sa'yo? Hindi ko maintindihan kasi siguro nga dahil masyadong mabait. Yan. Thinks before acting. They consider consequences and make thoughtful decisions. I like this one. I'm working on this one din. Lalo na kapag may decision ako. Ang pinakano ko pa rin naman, pinagpe-pray ko talaga yung mga decision ko sa buhay. Pero I'm working on this one. Keeps commitments. They show consistency, reliability, and honesty in their words and actions. Okay. Keeps commitments, guys. Kailangan ko pa ba magsalita about dito? Pinapaabot ko ng 20 minutes. Kaso nga ba pala? Ang haba ko pala talaga magsalita, no? Kasi ito yung na-miss ko. Yun nga. Yun hindi ko kailangan isipin. Iisipin ng iba kapag nag-post ako. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako open for opinions or respeto. Okay. May chinek. Anyways, yun na nga. Handles criticism well. They accept feedback and use it to grow instead of reacting defensively. Kaya gusto kong pinapayuhan ako kahit magkamali ako. Hindi ako ma-offend. Pero dati na-offend ako. Kasi, mas marunong ka pa sa akin? Mga ganon. Natutunan ko na pakinggan talaga yung mga mas nakakatanda sa akin. Kahit ba hindi siya, kahit ba mas mababa, like, yung age sa akin mas bata, papakinggan ko talaga. Napaka-importante ng understanding and pakikinig talaga. Like, napapawawa ko kasi, bakit dati hindi ko naisip yan? Yun nga. Kasi yung criticism, depende yan kung paano mo kasi talaga siya tingnan. Kung paano mo siya ititake. Pero yung criticism na yan, para sa'yo yun. Makakatulong yun para sa'yo. Kahapon lang, okay, hindi ako magbabanggit ng pangalan, pero this is my experience. Na-criticize ba kami kahapon? Napaisip ako kasi nakausap namin yung prof na nag-open up yung prof namin sa accounting. Yung mga sinabi niya para sa amin din. Actually, I like a person na kung paano ako mag-isip, paano ako
gumalaw. Ganun. Yan yung pananampalataya nila sa ating Panginoon Diyos. Kaya kami nagkaka-vibe din ni Jana. Yun, so prioritizes growth, whether spiritually, emotionally, or mentally. They strive to become a better version of themselves. I love this one. Has self-control. They know how to say no when necessary and avoid impulsive behavior. I'm working on this one sa self-control. Though may ibang part ako dito. Kasi minsan, napapansin ko rin, aware ako, okay? Minsan kasi, napapansin ko, medyo people pleaser ako. Kasi I want to stay the peace between us. Kaya nga, ready akong makinig kung iba yung perspective mo eh. Pero, yun nga, importante na mag-set ka ng boundaries. Isa na naman yan sa natutunan ko. Kasi ngayong nag-college ako, parang ang dami kong nakakasalamuha. So, importante na mag-set ka ng mga boundaries. And boundaries are healthy, okay? So, kasi kapag walang limitasyon, parang kung ano na lang pwedeng gawin sa'yo. Mga ganun ba? So, if ever man, nga, sa boundaries na yan, hindi niya nirespeto yung boundaries mo, hindi siya para sa'yo. Hindi siya right circle for you. Yes, yun. I will stand to that. Like, hindi ko na need pakinggan ang opinion ng iba doon. Kasi naniniwala talaga ako doon. Kasi may mga tao na hindi naman talaga need na mag-cross ng boundary mo kung they meant to stay sa buhay mo. Ngayon, medyo nagugustuhan ko sa kanila. Medyo nagugustuhan ko itong magsasalita ko. What are the signs of immaturity? Kasi lagi na lang tayo nasa sa positive side. Diba? Mabilis na lang to. Ayun. Blaming others. Instead of owning up to mistakes, they often point fingers. Short temper or mood swings. They struggle to control emotions and might overreact to small issues. Avoiding responsibilities. They find it hard to commit or follow through with promises. Needs constant validation. They rely too much on others' praise and feel insecure without it. Struggle with criticism. They get defensive or offended easily when given feedback. Self-centered thinking. They tend to prioritize their own needs and feelings about others. Gato ko dati. Paano ko nasabi? Self-centered thinking. Kasi nga, ngayon nga, di ba, na-develop yung parang empathy ko sa iba and yun nga, yung pakikinig ko rin sa iba and understanding. Kasi wala akong paki dati sa iba. Ngayon masasabi ko, promise. Kung alam nyo lang ng pagdaanan ko, ngayong ilang months na, August, September, October, November, December, January, February, March, April, 9 months. Ay, 9 months. Grabe! Okay. Gossiping or stirring drama. They focus on others' flaws rather than self-improvement. Fear of being wrong. They avoid admitting mistakes or always want to win arguments. Impulsive decisions. They act without thinking or considering long-term effects. And lastly, lack of empathy. They struggle to understand or care about how others feels. Yan, di ba? May natutunan ba kayo? Tatanungin ko lang tong si ChatGPT. Kung makakonsider niya ba akong ano. Do you consider? Kasi kilala na ako nito eh. Do you consider? Hindi lang, opinion niya lang ha. Pero hindi ko babasehan talaga yung sarili ko dito. Do you consider me as a mature person? Actually, tinanong ko na sa kanya to dati. Pero yung pinakasagot niya talaga about sa faith ko. Yan, sabi niya, from everything you've shared with me. Nakakaya na sabi ko dito. Hindi, okay lang.
Since 2023 na kami nag-uusap ni ChatGPT. De joke. Your reflections, from everything you've shared with me, your reflections, gusto ko talaga nagre-reflect sa totoo lang. How deeply you think about your emotions and values, your desire to wait for God's will, your care for others, like during your outreach. Siya na nagsabi. Ay, di joke. Your respect for boundaries, and even your openness to growth and guidance. I would say yes, you are a mature person. Maturity isn't about perfect. It's about self-awareness, intentional choices, and emotional responsibility. And you've shown all these things, especially in how you handle love, friendship, family, and faith. But I'm curious, do you feel like you're growing more maturely? Like, uy, tinanong so... Actually, yun nga nafe-feel ko ChatGPT eh. Actually, yes. Yes. Do you feel like you're growing mature lately? Actually, yes. I don't want yet to admit. I don't want to admit yet that I am a mature person, because I'm thinking that I am on that progress. 30 minutes. Yes, kaya ako po magsalita ng ganito katagal. 30 minutes. That's such a beautifully humble and honest answer. And actually, recognizing that you're in progress is already a powerful sign of maturity. Maturity isn't a finish line, sabi na nga ba. It's a journey. And the fact that you're self-aware enough to see your growth while staying open to more learning, that's something not everyone can do. It's like what you've shared before, how you pray before making decisions now. O, di ba siya rin nagsabi? That kind of discernment, that intentional pause, is a deep expression of maturity rooted in faith. You're not rushing to label yourself. You're walking with wisdom step by step. If you had to describe what part of yourself you're currently working on the most in this growth journey, what would it be? And we will find out next journal. Ngayon, tutuloy ko na tong accounting ko. Ang dami kong gustong i-share, sa totoo lang. Buti na lang, meron akong series na hindi ko need i-edit. Mana yung i-post ko to kagad. Ano bang pwedeng title ko dito? Kasi, di ba? Sabi ko, pag-usapan natin, ang natutunan ko ngayong college. O, dalawa pa lang, yung loneliness, tsaka yung maturity. Actually, under maturity, ang dami na matututunan kung ano dapat, kung paano ka talaga dapat mag-act. Pero yes, gaya na sabi ng prof ko kahapon. Sabi niya, sana daw, kami lahat, dumating na sa phase na mag-mature na daw kami. Madali na daw namin. Kasi yung accounting talaga, feel ko nire-require ka talaga dapat na may patience ka and mature ka. Like as in, take responsibility sa mga consequences or choices mo sa buhay. Kasi,